Ang laban naman, kape. No? Kag ibos, no? Si Kwate kag ibos, ah. Okay. Thank God, no? Biskan na go-om atong panahon. Salamat nga may managdugay, naguntat man. Sa Bukidnon, Abian, grabe man ang ulan. Kung nakita nyo sa Facebook, may barangay sa Valencia, Bukidnon, na wash out. May pick up, Brad, nga sa paro niya tani, pag sapar niya, Brad, naabdan siya sang kusog na karit. Nag-amo-amo ng pick up, way kagwa. The following day, why na? Nagbaliskad ng pick up, patay. Ang tao dito sa ubos, nagsangit sa kawayan. Principal pa naman. Ito magkumpiyansa sa ulan karon. Kaya sa aton, Brad, medyo siguro, wala kayo. Pero sa babaw gali, ano siya? Usog siya dito. Ay na... Careful kita. Hello. Man. Kag hindi kita sige pangutod sang kahoy. Amen? Kung sige ta pangutod sang kahoy, ginauling ta, ginagatong naton, amo na magkalakalbo ang aton nga bukid. Way na magpugong sang baha. Okay? Gamay lang ulan, landslide na. Kita lang yapon ang kanuluoy. Amo nang kalatabo. That's why na tani buligan taman ang aton nga palibot, mga kabiyanan. Now gi-declare nga special holiday ba buwas? Non-working. Pero daw half day lang. Mag-start hapon, alauna sang hapon. So all levels, wala klase sa hapon, sa umaga, ara pa. Okay, kag mga opisina wala man opisina. September 22 mag-start alauna sang hapon. Ano tong okasyon? May ara na executive order. Pag yaman executive order permado sa presidente. Okay? Daw pambansang kainan ba to? Ano, Sir JM? Updated ka ba? Family Day? O daw pambansang pamilya? Daw something mo na nga gi-declare. So, but silingon, makipagbanding ka sa pamilya tabwas. Ay pambansang National Family Day. Daw something amo na gi-declare sa aton nga president. Hapon pa. So may klase pa sa aga, sa hapon pa ang wala. Kaya basi mag-absent na kamo ha. Okay? Alright. Now, gusto ko man tayo mag-preach karon hapon, church, pero daw alanganin, akong siyan kaputoy. Daw may ara tao daw wills ba? Dumay tayo may ano? Gatay dal wills ba? Gagamo amo na. Akong siyan. That's why gi-request ko isa sa aton mga young men. Okay, dito magdugay, may, by the way, kadali lang unya, mga Sunday school teachers, may meeting, anay ta. Okay, tanan Sunday school teachers, pati bata, mag-join ka mo dito sa 2 rooms. After the service, may ara kita afternoon service. Ano, Sunday school meeting, teachers meeting, Sunday school teachers meeting. Okay, dito proceed kita sa, ano. Okay, wala muna choir practice, Vic, kay ang mga teacher mag-join this afternoon. Okay, saan si Clint, Brother Bernard? Ditong friend mo? Pasudla mo ng friend mo ha? Hindi mo na pagapina ng friend mo. Ay, wala friend Dre. Napaupuan siya kay daddy. Dre. Alright. So, sige, dito magdugay. Tindog ta please. Kaganda mo ta aton nga mga Bibles. Aton mga huna-huna. Kaglabaw sa tanan aton mga kasing-kasing. Karong nga hapon. Tawagon ta aton nga preacher, Sir Alden, to please come and preach to us sa mga hapon. Amen. Mayong hapon sa tanan. So, if you have your Bible, grabe cool ba, no? Kagina pa lang sa memory sa pag memorize pa lang sang verse kagina, grabe na ang kurog. Makakita ko sang mic daw, ginakurugid ko ba? Pero sige lang. It is privilege halin sa Ginoo
So this afternoon dito magdugay aton nga abrihan ang aton nga Bible sa Book of Galatians. Book of Galatians chapter number 2 verse 21. Galatians chapter 2 verse number 21. So I hope this afternoon I hope and pray nga this afternoon may ara kita ma-learn halin sa pulong sa Ginoo. So hindi halin sa akon kundi sa pulong gid sa Ginoo. Amen. So if you have kuara na kamo say amen. Kagaton pagadunganan sa pagbasa Galatians chapter 2 verse 21. Ready? Read, begin. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Let's pray. Most gracious and loving Heavenly Father, salamat Ginoo sa subong nga hapon imong gihatag sa amon. Salamat Ginoo nga naguntat man ang ulan. Agud Ginoo makabalik kami diri, wala Ginoo rason nga hindi kami makabalik Ginoo sa simbahan and to worship you Ginoo. Kay nakabalo kami Ginoo nga ang hapon is still Sunday Ginoo and para gihapon na siya sa imo. In fact Ginoo, dapat bilog adlaw amon nga ihatag ang amon nga pag worship dira sa imo. So salamat Ginoo for giving us this privilege to worship you. Di kami angayan Ginoo because we are just a sinners, but salamat tungod sa imong grasya kami naluwas Ginoo. Lord, this afternoon, Holy Spirit of God, please give us understanding, wisdom Ginoo. I pray Ginoo nga ikaw mag-work sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing Ginoo nga ara diri subong. I pray Ginoo nga ikaw ang mahimaya, ikaw Ginoo ang makita kag hindi ako Ginoo. Gamita lang ko Ginoo bilang instrument nga maka-share sa imo nga pulong. This afternoon, we will bring back all the glory and honor dira sa imo. And salamat sa tanan-tanan. We love you in Jesus' name. Amen. So pwede na magapong ko ang tanan. No? So amen. So kulba kaayo bisan kapila na ko nagtindog diri no. No, ara gid gihapon ang kakulba. So salamat sa Ginoo nga ara gihapon ang kakulba. So this afternoon dito magdugay, kung lantaw naton ang Book of Galatians, ang theme gid sining Book of Galatians is all about Christian liberty. O liberty sa mga Kristohanon ba? Freedom sa mga Kristohanon. But hambal niya diri mga igsoon sa verse number 21 sa Galatians chapter 2 verse 21, I do not frustrate. Ibig sabihin sang frustrate mga igsoon is disregard. So even Apostle Paul mga igsoon wala niya gina-disregard o ginabaliwala ang hambal niya the grace of God. Wala ginabaliwala ni Apostle Paul ang grasya sa Ginoo nga Aman. For if righteousness come by the law, ang banya dire? Kung ang righteousness daw mga igsoon is come by the law, kung ang aton daw nga kaluwasan is makuha naton pinaagi sa law sa pagsunod sa balaod mga igsoon, ang banya then Christ is dead in vain. So ang pagkamatay daw ni si Kristo, wala daw to, sayang lang daw to. So, even Apostle Paul, mga igsoon, wala niya gidisregard, wala niya gibaliwala ang grasya sa Ginoo. If we look, mga igsoon, sa mga letters ni Apostle Paul, kung aton lang idlang tawon ba? Mga letters ni Apostle Paul dire, kung aton lang tawon from, halin dire, sa Corinthians, sa Galatians, sa Ephesians, Philippians, Colossians, mga igsoon, kung aton obserbahan, kung inyo man na obserbahan, Apostle Paul, always siya nag-greet in peace and in grace. Napansin ba na ninyo sa una-una nga mga Galatians chapter 1, Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Verse 3, grace be to you, and peace from God the Father. O, ato na briyan, sa Ephesians chapter 1 naman. Ephesians chapter 1, hambal niya dira. Sa verse number 2, grace be to you and peace from God our Father. Philippians chapter number 1, nambaya dira. Sa verse number 2, grace be unto you and peace from God our Father. Colossians chapter 1, nambaya dira. Colossians chapter 1,
To the saints, verse 2, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father. Mga igsoon, kung aton nga lantawon ang mga letters ni Apostle Paul, siya always niya ginatagaan sang importance or emphasis ang grasya sa Dios. Amen. In fact, mga igsoon, diri sa Galatians chapter 2 verses 1 to 21, si Apostle Paul gidefend niya ang grasya sa Dios. O ato na brihan. Sa Galatians chapter 2 verse number 1. Ang mga diri, then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also, verse 2, and I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately or toward to them which were of reputation. Ibig sabihin sang reputation, mga igsoon, is kanang may ara own opinion ba? Kanang tao nga may ara sarili nila nga opinion. Kagamba niya dira, lest by any means I should run or had run in vain. So ang niya diri, ang gospel daw nga iya gina-preach sa Gentiles, gina-share niya man even didto sa mga tao nga may ara sang self nga may sarili nga opinion, own opinion. Nga man ano ya reason? Kay base daw, ang iya daw nga ginahimo para sa Ginoo, masayang lang daw. Ang iya ginapropagate, which is the gospel of the grace of God, base masayang lang. Batang niya sa verse number 3, but neither Titus, even si Titus, who was with me, being a Greek si Titus, was compelled to be circumcised. Nga aman, nga eager kaayo si Apostle Paul, mga igsoon, to propagate o to share the gospel of the grace of God, kay tungod bisan si Titus nga upod niya, kani si Titus is a Greek, amba niya, was compelled to be circumcised. Even si Titus, mga igsoon, nga Greek, gina-force, ginapilit nila nga i-circumcise. Because they believe, mga igsoon, that circumcision is part of their salvation. Amay sa verse number 4, and that because of false brethren unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Kay tungod, mga igsoon, si Apostle Paul nabalaan niya nga may ara sang iban nga tao nga naga-infiltrate sa ilang nga church and trying nga kaning ginatry nila nga kaning mga Christians diri i-bring nila into bondage. Ano nga bondage man na? Bondage sa law. Ang diri sa verse number 5, to whom we gave place by subjection, no, not for an hour. Ang ni Apostle Paul, wala nila ginatagaan lugar. Katong mga tao nga naga-infiltrate sa ilang nga church teaching, mga igsoon, about the law. Kagambay sa verse, no, not for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. Amo na ka-eager si Apostle Paul, mga igsoon. Amo na siya kainit sa pag-share sa pulong sa Ginoo, pag-share sa grasya sa Ginoo, mga igsoon. Kay tungod nakabalo siya, ang church nila may ara sang nagaspy. O niya, privately to spy out our liberty. Niya, that they might bring us into bondage. Para katong mga Christians na is madala liwat into bondage of the law. Sa law, mga igsoon, verse number 9, niya diri. And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, niya diri sa verse number 9, bisan si James, si Cephas, kag si John, nakabaluman ta, nga pillars ni sila. Pillars, ano man ang pillars? Supporter sila ni Peter. Ibig sabihin, nag-help sila kay Peter, nga wali ang kingdom gospel, mga igsoon. Batambal niya diri, perceive the grace that was given unto me. Even si Cephas, even si James, and even John, mga igsoon, natun-an nila, kag naintindihan nila ang grasya nga ginadala ni Apostle Paul, nga gihatag kay Apostle Paul, mga igsoon. They gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Mga igsoon, si Cephas, si John,
Si James, mga igsoon, supporter ni sila ni Peter. Ibig sabihin, kung diin si Peter, gahelp sila ba? Gahelp sila kay Peter. But hambal diri Apostle Paul, kay tungod si Apostle Paul nagapadayon sa pagwali sa grasya sa Ginoo, ila natun-an, ila na intindihan, mga igsoon, kung ano ang ginadala ni Apostle Paul, and that is the grace of God, the gospel of the grace of God. Verse number 11, hambal niya diri, but when Peter was come to Antioch, ari na. Do ano ba, eksena ba? Katong si Peter, naglakat na sa Antioch, ambal niya, Apostle Paul withstood him to the face. Si Apostle Paul, gitubang niya gitubang niya si Peter, withstood. Ibig sabihin, gi-oppose niya si Peter. Ambal niya dire, verse number 11, withstood him to the face, harap-harapan, gi-oppose niya si Peter. And ambal niya, because he was to be blamed. Kay tungod si Peter ang dapat i-blame, ibasulon. For, verse 12, for before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. Ari sila, kanday James, nagaupod sila sa mga Gentiles, and nagakaon sila upod ng mga Gentiles. Kagamba niya diri, but when they were come, ari na, nagabot na si Peter, amba niya, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Nag-separate siya, nag-withdraw siya sa mga Gentiles. Nag-separate siya sa mga Gentiles nga aman kay nahadlok siya sa mga circumcision or mga Hudyo nga nag-abot. Kagamba niya dire. Or even kay Peter nga nag-abot, nahadlok siya. But, amba niya dire, and the other Jews dissembled likewise with him. Even ang iban nga mga Hudyo, mga igsoon, dissembled, means naging hipokrito ba? Nag-separate man sila. Ang banya likewise with him, in so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Even si Barnabas, mga igsoon, nakabaluman ta. Si Barnabas, upod na ni Apostle Paul. But even Barnabas, mga igsoon, na carried away. Ibig sabihin na dala dito sa mga Hudyo sa ilang dissimulation or hypocrisy. Even si Barnabas na dala, but sa verse number 14, but when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter, ari na, si Apostle Paul, mga igsoon, nakita niya nga kaning mga Hudyo wala man nagakinabuhi nga tama ba? Upright, nagakinabuhi nga tama, tubangan sa Ginoo. Amba niya, according to the truth of the gospel. Amba niya dire, I said unto Peter. Apostle Paul, gihambalan niya si Peter, before them all, tubangan sang tanan. Ngari, ako si Apostle Paul, ara si Peter, dres tubangan ko. Giambalan ko siya mismo sa tubangan sang tanan nga tao nga ara dito. Ano ang bali? Apostle Paul, if thou being a Jew livest after the manner of Gentiles and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Amanya, kung ikaw gani, wala ka nagakinabuhi. Ang banya nga kaning mga Gentiles, mga Hintil, mga igsoon, nga ang banya kay Peter, nga i-force mo, nga apiliton mo nga manginabuhi bilang Hudyo. Ibig sabihin, bilang Hudyo. Verse number 15, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, ang banya kay kani si Apostle Paul, Hudyo mangyapon ni siya. Okay? In fact, Pharisee ni si Apostle Paul sa una. So, ang banya diri, we who are Jews by nature, kay nature nila, Hudyo gini sila, dalawa, si Peter kag si Apostle Paul, and not sinners of the Gentiles. Hindi kita hintil. Knowing that, ang banya sa verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ang ba ni Apostle Paul, mga igsoon, kay Peter, knowing that a man is not justified by the works of the law. Ang tao hindi gid maluwas. Sa ilang panahon, hindi maluwas. Pinaagi sa law, mga igsoon. Ang ba niya diri? But by the faith of Jesus Christ. Kay sino nga faith? Kay Jesu Kristo. What is faith, mga igsoon? Okay?
Substance. It includes dalawa. Substance. Faith ni Jesus Christ. Anong substance niya? Ginoo. Ano yung gihimo? Para mapakita yung faith. Dito namatay siya sa krus. Gilubong kag nabanhaw para sa atong yung mga sala. Tungod sa gihimo ni Jesus Christ, mga igsoon, na hambal ni Apostle Paul, we are justified even. We have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. Sa gihimo lang ni Kristo, mga igsoon, hambal ni Apostle Paul, maluwas ang tao. Hambal niya, but if, sa verse number 17, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners. Is therefore Christ the minister of sin? God forbid. Verse number 18, for I build again the things which I destroyed. Nga man, si Apostle Paul, mga igsoon, gidestroy niya ang law. Ang banya dire, I make myself a transgressor. Ibig sabihin, breaker of law. Transgressor means breaker of law. Gibreak niya, gilabag niya ang law. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. Verse number 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Dito ng verse 21. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness came by the law, then Christ is dead in vain. Hambal niya, I do not frustrate. Wala niya gina-disregard. Wala niya ginabaliwala ang grasya sa Ginoo. And mga igsoon, hambal niya diri, Apostle Paul defended the grace of God. Amo na ka-importante ang grasya sa Diyos. That's why the title of God's message this afternoon is Abundant Grace of God. The abundant grace of God. Nasabdan o naintindihan ba naton kung ano ka-abundant ang grasya sa Ginoo? Mga igsoon, this afternoon dito magdugay, the abundant grace of God gives us, number 1, liberty. The abundant grace of God, mga igsoon, gives us liberty. Not bondage. Mga igsoon, hindi na kita nagapos sa Galatians chapter 5 verse number 1. Hambal niya diri. Galatians chapter 5 verse number 1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Mga igsoon, Apostle Paul hambal niya diri, gitagaan na ta liberty, freedom nga halin kay Kristo. Hambal niya diri, and be not entangled again. Ibig sabihin, hindi na ta magpagapos liwat sa bondage. Ano man ang bondage? Bondage of the law. Mosaic law, mga igsoon. Ang banya dire, sa verse number 5. Galatians chapter 5 verse 5. Ang banya dire, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. This afternoon, mga igsoon, gitagaan ta sa Ginoo liberty. Liberty, mga igsoon, freedom. We've got saved by faith. That's why as Christians, we should walk by faith and not in accordance of the law. Kita mga Kristohanon, mga igsoon, gitagaan ta sang freedom sa Ginoo. Gitagaan niya ta liberty, and naluwas kita pinaagi sa pagtuo by faith, mga igsoon. That's why as Christians, hindi kita mag-walk kita sa aton nga faith, hindi sa according or accordance sa law, sa balaod. Hindi na kita manginabuhi diri sa kalibutan according sa balaod. That's why this afternoon, when we serve by faith. Kung mag-serve kita, mga igsoon, we serve by faith. Hindi ta dayon makita ang result sa aton nga mga ginapanghimo. Sa aton service sa Ginoo ba? Hindi man na subong naghimo ka para sa Ginoo, pagkabuwas ara na dayon ang result, hindi, mga igsoon. In fact, budlay gid ang service. Pag-serve sa Ginoo, budlay.
Mag-invite kita sa mga bisita, mag-oo lang. Pagka Sunday wala. Mag-follow up kita sa mga na-save, mga na-save na, tapos absent o dugay ng absent, mag-follow up kita. Bisan Christian na budlay gani. But mga igsoon, this afternoon, no, we are serving by faith. That's why we need to continue. We need to continue. Padayon lang kita kay by faith. Nag-serve kita by faith. By faith, mga igsoon. Hindi sa mga butang nga makita naton. Hindi mag-serve kita kay tungod. Nakita naton ni siya. Hindi mag-serve kita kay tungod nahadlok kita. Kay tungod na mo ng sugo sa balaod. No, we are serving by faith. When we serve by faith. Ikadalawa, when we worship by faith. We worship by faith, mga igsoon. There are times no, bisan Sunday, no, bisan Sunday kinahanglan naton magtrabaho. Kay tungod wala na kita makaon. Sometimes mamakunaw na kita Sunday subong ba? Wala kami makaon karon. Magtrabaho siguro anay ko. Trabaho na siguro kami para may makaon kami. Pero mga igsoon, we are worshiping by faith. We are worshiping by faith, mga igsoon. And God, no, ang Ginoo, ang dapat naton saligan, kay ang Ginoo ang mag-provide sa tanan. Wala man ta kaunon, subong worship lang ta sa Ginoo. Kay ang baga na sa Ginoo, bisan mga pispis, no? Wala man na sila trabaho, lupad-lupad lang na sila. Panginangin dito sa taas. Pero ginapakaon sila sa Diyos. Ang Ginoo lang gid ang aton nga mga masaligan, mga igsoon, because when we worship by faith. Ang Ginoo lang gid ang maghatag, ang mag-provide sa aton mga kinanglanon. Worship by faith. Hindi taman makita ang Ginoo. Wala man ang Ginoo, wala man dire, hindi ta siya makita physically ba? That's why we need to worship by faith. By faith, mga igsoon. Hindi lang when we worship, when we serve by faith. Hindi lang when we worship by faith, but also when we give by faith. We give by faith, mga igsoon. Hindi kita maghatag tungod na adlok kita nga i-curse sa Ginoo. Amen. Kay wala na. When we give para sa Ginoo, we give by faith. Gamay na lang ang unod sa bulsa naton. Amo na lang gid na ba? Tama-tama na lang gid para sa kana nga adlaw. Pero hambal dire, when we give by faith. Nga man, kay kung maghatag kita para sa Ginoo, hindi man ta pagpabayaan sa Ginoo. Ang Ginoo magyapon magdugang. Ang Ginoo gyapon magdugang, mga igsoon. When we give by faith. Since na-save kita, we are freed from the bondage of the law. Since nga na-save kita, mga igsoon, na-free na kita from the bondage of the law. And the Apostle Paul said that hindi na kita magpagapos sa law. Hindi na kita sinanglo, kay wala na kita dira. We are freed by the grace of God. Wala nato na dawatan ang freedom tungod sa kalibutan. Wala nato na dawatan, mga igsoon, ang freedom katong time nga nagpalayo kita sa Ginoo kag naguna-una kita nga mag-decide na lang para sa aton nga kaugalingon. Wala naton na angkunan ang freedom sa kana nga mga butang. Nadawatan naton ang freedom, mga igsoon, katong time nga butang naton, gipatong naton ang aton faith kay Kristo, nga siya namatay, gilubong kag nabanhaw para sa aton nga mga sala. That time, mga igsoon, nadawatan naton ang ginahambal o ginatawag nga freedom. Just open your Bible, 1 Corinthians chapter number 7, verses 21 and 22. Hindi ibig sabihin, mga igsoon, hindi ibig sabihin nga luwas na kita, free na kita, may ara na ta liberty, freedom, magpagusto na ta sa aton nga kinabuhi. No, ambay sa 1 Corinthians chapter number 7 verses 21 and 22. Ambay niya dere,
Art thou called being a servant? Care not for it. But if thou mayest be made free, use it rather. Verse 22. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman. Ibig sabihin, hindi na kita slave. No? Hindi na kita slave. Likewise, also he that is called, being free, ibig sabihin free from Mosaic law, free from the law of Moses, samba niya, is Christ's servant. Yes, mga igsoon, hindi na kita servant sa law. Free na kita dito sa law ni Moses. But always remember, as called in the Lord or called of God, as Christians, we are servants of Christ. We are servant of Christ, mga igsoon. Hindi ibig sabihin nga, luwas na kita, mapagusto na ta. We have the duty, mga igsoon. We have a duty. And that is to serve Christ, to serve God sa aton nga kinabuhi. Ang bagani sa isa ka quote, we are saved to serve. Naluwas kita para mga lagad sa Ginoo. Yes, mga igsoon, wala na kita sa law. Yes, salamat sa Ginoo. Praise God. Wala na kita sa law kay kung ara pa kita dito, budlayan gid kita. Especially kita nga mga dungol, hindi gusto sang rule, hindi gusto sang batas, no? Ga-disobey bisan sa traffic law lang gani. Nag-disobey pa ta, gabiting the red light pa kita. No, amo na kadungol ang tao. Ang bagani sang isa ka Amerikano, ang baya kakaibang Pilipinas ba? No? Kaya ang baya dito dapat ang yellow or ang orange nga light is prepared to stop na. Pero sa Pilipinas daw, sa mga Pilipino, ang yellow or orange is, ang manya, speed up o magpadasig. Apason mo nga, hindi ka mabdan red light. Amo na, hambal. So, nature gid sa tao. Kisa kita, aminon man nato no hindi. Hindi kita gusto sang rule. Hindi kita gusto sang law. Kay gusto naton kita masunod. How much more kung nadala kita sa law? Maluwas kaya kita? Impyerno tatanan. Kaya hindi kita gusto sang batas, balaod. But salamat. Tungod sa grasya sa Ginoo. We are free from the law. And as a free man, as a saved person, mga igsoon, we must serve Christ. We are servant of Christ. We're servants of Christ, mga igsoon. The abundant grace of God gives us liberty, mga igsoon. Hindi lang muna, number 2, gives us the Spirit. Ang grasya sa Ginoo, mga igsoon, grasya hindi ta ngayan. Pero gitagaan kita. Ano gihatag sa aton? Hindi lang liberty. But the Spirit, the Holy Spirit, mga igsoon. The Spirit does not only gives us the assurance of our salvation, according sa Ephesians, hindi lang, no? Ang Holy Spirit, hindi lang na siya, wala lang nagihatag sa aton para maging assurance naton sa aton nga kaluwasan. But also, mga igsoon, may ara siya purpose. May ara purpose ang Ginoo nga gitagaan niya kita sang Holy Spirit. Galatians, balik ta sa aton nga sa Galatians chapter 5. Balik ta sa Galatians chapter 5 verse 16. Ang bayadri akon nga basahon, Galatians chapter 5 verse number 16. This I say then, walk in the Spirit. Hambal niya sa mga Kristohanon sa Galatia. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Mga igsoon, nambal ni Apostle Paul diri, dapat maglakaw, manginabuhi kita, maglakaw kita sa aton nga kinabuhi. Ama niya, in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Makita natin diri sa verse nga ni mga igsoon, may ara sang fight between sa lust kag sa flesh. Amo lamang gid nag-aaway ang lust kag ang flesh. Beb, taga-antas ang sample, be. Akon ginahangyo si Vince. Vince.
Si Vince, kag si kaributang ta si Vince, si Jansen. Daldre Jansen. Diri lang sa dalo para ano. Si Kuya RR. Si Noben. Si Noben. Dali Nob. Tapos si Chard. Okay, makita natin sa verse, may ara sang away against the flesh and, ang ba niya? And the spirit. So, ibutang naton ari si Satan. Hindi kay tungod, daw Satan na, pugi-pugi ni si Vince. Butang ta ari si Satan. Ari, diri ka. Tapos ari ang kalibutan. World. Nga man si Satan, ang iyaman niya ginakontrol ang world. He is the prince sa kini nga sa kini nga earth. He is the king of this earth. He is the Lord, small letter L, of this world. Mga igsoon, ari si Satan. Ari ang world. Butang ta, ari ang flesh. Ang isa sa mga way or mga tactics or ang way nga i-destroy ni Satan ang Christian is through flesh. Sa aton nga flesh, butang ta ari ang Christian. Christian ni siya ha. Christian, butang ta ari ang spirit. Spirit. Okay? Ari si Satan, ginakontrol niya ang kalibutan, pinaagi sa flesh, through flesh, para gubuon ang Christian. Here it comes. May ara spirit. Okay, magamo kamo sinyo, uyat-uyat kamo, amo niyo. Na. May ara isa ka istorya, no? May ara isa ka istorya sa isa ka lalaki. May ara ni siya alaga, dalawa ka ido, puti kag itom nga ido. So isa ka adlaw nagpapustahanay ni siya. Wala man pustahanay sa aton. Pero sa ila may ara, nagpustahanay sila. Ambal sa tong tagiya, sino ang madaog, puti ba or itom? So katong nga adlaw may ara nagpusta, damo-damo nagpusta. Sa puti ko, sa itom, sa puti, sa itom. Doon damo-damo ang nagpusta sa itom. Then katong adlaw nga to nag-away na ang dalawa ka ido. Nag-away na sila puti kag ang itom. And that day mga igsoon, ang puti nga ido ang nagdaog. Napildi tong itom. So gibalik niya naman sa cage, gibalik niya naman sa kulungan. Then prepare niya naman para sa next nga battle. So this time, this time kaning tag-iya sa ido, gipakaon niya damo atong itom. Kagi pabayaan niya tong puti. Pabayaan niya, bala ka tayo, hindi ka magkaon. Pabayaan niya. And after 1 week, nagpustaanay naman. So that time, kay tungod nakita nila last nga away na daog ang puti, they think nga kusgan gid ning puti. Kusgan. So that time, nagpusta tanan sa puti. And katong tag-iya lang ang nagpusta sa itom. Di gipasampok niya na, giaway niya na. Then kay tungod katong puti, wala kaon-kaon, luya-luya, napildi ang puti. Nadaog ang itom. So that time naman mga igsoon, gibalik niya naman sa kulungan, sa cage. Then gibaliktad niya naman. Ang gipakaon niya naman damo katong puti. Tapos ang itom, gipabayaan niya naman. Gipagutman niya, bala kadra. So another week, next week, nagbattle naman. So nagpusta katong mga tao, nagpusta naman sa itom. Kaya nakita nila itom naman na daog mo. So itong tagiya na lang ang nagpusta sa puti. Then that time mga igsoon, nadaog naman ang puti. Ang ako nga point mga igsoon is ang madaog sa away is katong ginafeed naton. Mas ginafeed naton nga damo. So amo ni si Satan. Amo ni ang kalibutan. Amo ni aton nga flesh. Ang Christian and ang Holy Spirit. This time, try nyo, butungon mo siya, pakadto dito. Kamu tatlo, pakadto dito. Sa count sa 3. Ready? Butong ka mo pakadto dito sa left, ikaw butong ka sa right. Ready? 1. Ikaw Nob, stay ka lang, padala ka lang. Ready? 1, 2, 3, go! Butong! Kusog, kusga, kusga! Kusga! Kusga!
O, balik na. Mga igsoon, anong point diri lang anay? Anong point? Kita tang flesh, dako-dako. While ang spirit, gamay-gamay. Nga napildi, no doubt nga mapildi ni. Kay tungod, mas gifeed naton damo ang aton nga flesh compared sa spirit. This time, balik ta doon naton. Ari na ang nahimo nga flesh, nga spirit. Tapos ari ang flesh. Holy Spirit, tapos ang flesh. O, ulit-ulit. This time, mas nagbasa ka sa imo nga Bible. This time, mas nagpray ka. This time, mas nag-soul winning ka. This time, mas naghatag ka sang gospel tracts. This time, mga igsoon, gikip mo ang imo nga sarili busy dira sa Ginoo. And nagdako ang imo nga Holy Spirit. This time, try mo, butong mo naman dito. Kamu butong yapong kamu dito. Ready? 1, 2, 3, go! Ready? Ay, do. Okay lang? Okay pa? Ready? Pagdoya lang mo. Ready? Pirsa Holy Spirit. 1, 2, 3, go! Okay? Ano ang point? Pwede na magbalik. Thank you. Ano ang lesson, mga igsoon? Kung ano ang aton ginafeed, mas damo, amo to ang magdaog. Kung ginafeed naton ang aton nga sarili, mga igsoon, sa kalibutan, ang aton nga flesh, mga igsoon, no doubt nga magdaog ang aton nga flesh. But when we feed the Holy Spirit, mga igsoon, that's why may ara time nga mag-grieve ang aton nga Holy Spirit. Makwench ang aton nga Holy Spirit or mapalong ba? It seems nga daw wala ang Holy Spirit pero ara good. Napalong lang. Kay tungod mas gi-feed naton ang aton nga flesh. But this time, mga igsoon, if we feed ang aton nga spirit, basa kita Bible every day. Pray kita every day. Soul winning kita. Ata kita gospel tracts. I-keep nato ng aton nga kaugalingon sa service para sa Ginoo. Mga igsoon, no doubt, our spirit magdaog. Our spirit, Ginoo. Our spirit magdaog. The Spirit does not only gives us the assurance of salvation, but the Holy Spirit, mga igsoon, will lead us, guide us, mga igsoon, sa aton nga mga desisyon. The Holy Spirit will convict us if we do sin. That's the purpose. That's amo na ang trabaho sang Holy Spirit, mga igsoon. The abundant grace of God gives us the Spirit. Third, the abundant grace of God gives us others. Ang grasya sa Ginoo ba? Gihatag niya sa aton ang iban nga tao. Nga man, we are minister. We are ministering. We are in the ministry. Paghihambal naton nga arat sa ministry, we are ministering people. Ginatagaan ta sa Dios, gitagaan ta sang Dios sang banya others. Ang banya not self, hindi aton lang nga kaugalingon. No, nature sang tao, selfish gid kita. Gusto naton nga kita lang, bahala dang iban. But the abundant grace of God gives us others. Chapter number 6. Chapter number 6. Verse 1. Ang banya, brethren, if a man be overtaken in a fault. Okay, before ta magpadayon dira, balik ta sa number 2. Gives us the Spirit. Mga igsoon, verse number 22. Ang banya dire, sayang ni dapat mabalaan ta ni makita ta ba. Banya taas pa man oras. Kaya ang banya dire sa verse number 22, balik ta sa number 2, the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. The question this afternoon, makita ba na sa aton nga kinabuhi?
The fruit, ibig sabihin, manifestation nga may ara kita sang Holy Spirit, ang diri, we have love, joy, peace, long-suffering, these things, mga igsoon. Verse number 24, and they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. Verse number 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Verse number 26, let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Mga igsoon, kung may ara ka Holy Spirit, tani wala na nang mainggit ka sa ibang nga tao ba? Makita naton, kisabi no, makita naton ng ibang nga tao successful sa iyang kinabuhi. Makita naton ng ibang nga tao, may ibang nga Christian may ara sang amuni nga butang. Sometimes mainggit kita. Sometimes mainggit kita, but mga igsoon ang banya diri, if you have the Holy Spirit, ang banya, let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Dapat wala na ng selos-selos. Hindi ta mainggit sa iban. Kay may ara ka man nga gihatag sa Dios sa imo. Specific nga butang nga gihatag ang Dios sa imo. Siguro wala ka sang dagko nga mangga diri sa kalibutan. Pero salamat may talent ka nga gihatag ang Dios. Let not, hindi kita mag-inggit sa iban. So the Spirit next. Number 3, the abundant grace of God gives us others. Selflessness. Ibig sabihin, hindi lang aton nga kaugalingon ba? Selfless kita. Amay sa verse number 1 sa chapter 6 of Galatians, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Mga igsoon, kung may ara man diri sa aton nga church, makahimo sang sala, nahulog sa temptasyon, o nahulog mga igsoon sa sala, na-tempt mga igsoon, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Our work as spiritual, mga igsoon, we need to restore them. Dira sa pagpangalagad sa Ginoo, restore them in worshiping God. Pero ang aton abi definition sang tawag sina sang spiritual, ang aton nga definition ba as tao nga ay naton ng iban, i-condemn naton ng iban. Ay, ari grabe gini maghimo sang sala ba? Ako wala ko gahimo sang sala, spiritual gid ko. Sometimes amo na ang aton nga definition of spirituality. But mga igsoon ng baldri, spirituality is restoring such an one in the spirit of meekness. Restore naton sila, i-help naton sila, mag-pray ta para sa ila. The question this afternoon, sometimes kusog kita mag-condemn para sa iban nga tao, but the question is, are we praying for them? Kusog lang ta mag-condemn sa iban. Pero kita mismo sa aton kaugalingon, wala kita nagaampo para sa ila. Wala kita nagaampo. Hambay niya diri, lest thou also be tempted. Kay basi, after nila, ikaw naman sunod, matental. Prone ta sa temptation, mga igsoon, because Satan is doing his best para i-destroy ta nga mga Christians. Verse number 2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Mga igsoon, amuna kita? We think that we are something, but the reality is we are nothing. Sometimes we think of ginaisip naton hay ang aton kaugalingon. Sometimes magunaw na kita, kung wala ako sa kanang ministry, hindi na magpadayon. Sometimes ginabilitel naton ng iban nga tao because we think, mga igsoon, that we are something. But the reality is we are nothing apart from God.
Amba niya kung gawna-una ka daw sina, he deceiveth himself. Ginainto mo lang imo kaugalingon. Verse number 4, but let every man prove his own work. Ano daw? I-prove mo daw ang imo nga trabaho, imo gihimo, and then shall he have rejoicing in himself alone. Amba niya, kung may ara ka daw nga gihimo, i-prove lang daw na sa imo kaugalingon. Kag malipay ka lang, sa imo lang nga kaugalingon. Amba niya, hindi mo na daw kinahanglan ihambal sa iban. Hindi mo na kailangan i-proclaim nga, oy, gihimo ko ni. Kailangan malipay gid ka mo. Yes, natural, normal na nga pag may makita ta nga Christians nga may gihimo para sa Ginoo, malipay ta. Pero hambal diri sa Biblia mga igsoon, have and then shall, amba niya, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone. Amba niya, next, and not in another. Hindi kita mag-expect mga igsoon, if we do something for God, hindi kita mag-expect nga i-praise kita sang iban. Hindi kita mag-expect nga hambalang kita sang iban, wow. Amba, grabe ba? Grabe gid mo nga faithfulness sa Ginoo ba? Hindi ta mag-expect sina. Mga igsoon, and not in another. Not in another. Nga man mga igsoon, kay tungod sa ulahi, hindi man ang tao ang mag-judge sa imo. It is God. Sa last, in the end, mga igsoon, hindi ang, hindi ang tao imo tubangon. Ang Ginoo man. Sa judgment, hindi man ang iban nga tao, ang Ginoo man ang imo nga tubangon. And let, ang ba niya, i-prove nimo ang imo nga kaugalingon. Ang imo nga gihimo sa imo lang kaugalingon. And then shall he have rejoicing in himself alone. Amo kay na sometimes kung magunahuna kita ba nga naga-expect kita ba nga i-praise kita sang iban tungod kay gihimo nato ni kisa ma-discourage lang kita. Kita gyapon malugi kung mag-expect kita. Ma-discourage kita. Hindi na nato himuon kung ano ang tama kay tungod nag-expect kita. Nga i-praise kita and then wala manggali. So ang better ngay moon naton mga igsoon is to prove our work sa aton kaugalingon. Kag malipay kita sa aton kaugalingon kung maghihimo kita para sa Ginoo. The abundant grace of God gives us others. Selflessness. Fourth and last, the abundant grace of God gives glory to God. Gives glory to God mga igsoon. At the end, mga igsoon, hindi gihapon na para lang sa aton kaugalingon. It is for the glory of God gihapon. Ang banya dira sa chapter 6 verse 11 to 18, chapter 6 verses 11 to 18. Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand. Ang banya Apostle Paul, nakita ninyo kung ano ka-great, kung ano ka-great ang gisulat ko para sa inyo with my own hand. Apostle Paul said, verse number 12, as many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised. Kay tungod para malipay lang sila sa ilang kaugalingon in their flesh. Gina-force nila ang iban nga tao to be circumcised. Kagambanya diri. Only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. Verse number 13, for neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised. Ang banya, anong reason? Nga naga-desire sila, nga para ang mga Greek, mga Gentiles is-circumcise man, that they may glory in your flesh. Para sila ang mag-glorify. Verse number 14, but God forbid. Gidilian sa Diyos. Wala gialaw sa Diyos. Ang banya, that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature.
Wala na nagamatter if you are circumcision or uncircumcision, whether you are Jew or Gentiles, wala na nagamatter sa Ginoo, because somebody read, we are a new creature. New creature na kita, verse number 16, and as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy, and upon the Israel of God. Verse number 17, from henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Verse number 18, brethren, the grace of your Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Mga igsoon, at the end, gali, tanan nga mga butang nga nagakaabot sa aton nga kinabuhi, tanan nga butang nga ginahimo naton diri sa kalibutan, at the end, ang glory iya gihapon sa Dios. Wala sang aton diri sa kalibutan. That's why mga igsoon, simple lang kaayo. Kung ano ang ginahimo mo this afternoon, this day, mga igsoon, kung ano man ang himuon mo buwas nga adlaw, in the next days, in the next week, in the next month, in the next year, mga igsoon, dapat himuon tana nga mga butang for the glory of God. Because at the end, ibilin lang gyapon naton tanan diri sa kalibutan. Let's bring back, let's give all the glory dira sa Ginoo. This afternoon, simple lang kayong mensahe. Simple lang. Tanan nga butang nga ara kita. Tanan nga butang nga ginahimo naton diri sa kalibutan. It is because of the abundant grace of God. Simple lang. Hindi na naton ipadugayon. Dali lang. Tanan nga butang ara diri sa kalibutan. Tanan nga butang nga ara kita. Tanan nga talents nga gihatag sa aton sa Dios. Tanan nga butang nga ginahimo naton diri sa kalibutan. It is all because of the grace, the abundant grace of God. The abundant grace of God, mga igsoon, starts in our salvation. Dira nagaumpisa ang tanan. And the abundant grace of God nagabot sa aton. Salamat sa Ginoo nga may ara grasya. Mga igsoon, let me implant this sentence or phrase sa inyo nga una-una. We don't deserve everything diri sa kalibutan. Our salvation, we don't deserve it. Our talents, we don't deserve it. Our treasure, ang mga manggad naton diri sa kalibutan, even serving God, even worshiping God, mga igsoon, we don't deserve it. But salamat, may ara grasya ang Diyos. Salamat, mga igsoon, that the grace of God is abundant to us. Overflowing pagani, nagasurubra. Nga bisan makasasala kita, giluwas gihapon pa sang Dios. The abundant grace of God. Kung aton lang gid maisip ba, kung aton lang gid maintindihan kung ano kalawa, kung ano ka great, kung ano ka abundant ang grasya sa Ginoo, wala kita rason nga maguntat sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala kita rason to stop worshiping God, because God's grace is abundant. Mga igsuon, tanan nga makita ta diri, tanan nga ara kita ibili nato ni, tanan nga ginahimo ta, tanan dapat nga motive naton is for the glory of God. He deserves, we don't deserve everything, but He deserves everything. Let's pray. Most gracious and loving Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong nga pulong. Thank you, Lord, sa abundant nimo nga grace. Salamat, hindi kami deserve sa tanan nga butang nga nangkunan namon. Even our salvation, we don't deserve it. Salamat sa grasya nimo. Salamat sa imong nga faith nga ikaw namatay,
Gilubong kag nabanhaw para bayaran ng amon nga mga sala. Salamat sa liberty. Salamat sa freedom, Ginoo, imong gihatag sa amon. Salamat sa Holy Spirit nga naghatag sa amon assurance of our salvation. Salamat sa Holy Spirit that guides us in everything, Ginoo. Salamat sa Holy Spirit nga nagaguide sa amon kung ano ang mga decision nga dapat namon himuon. Salamat sa ministry mong gihatag sa amon. Salamat, Ginoo, nga gihatagaan mo kami. Selflessness. You've given us, Ginoo, others to serve. And salamat, Ginoo, that at the end of the day, matapos ang tanan, Ginoo, ang glory dira lang gid sa imo. Salamat sa imong grasya. Hindi namon matakos, Ginoo, ang imong grasya, perti kadako, perti kaabundan ang imong grasya. Help us, Ginoo, to realize. Help us to be resolved. Help us to decide, Ginoo, not to stop serving you, not to stop worshiping you. We don't deserve everything, but we know that you deserve everything, even our body. This afternoon, sa nabili namon nga oras, we entrust gihapon dira sa imo, ikaw magapatunga. And we bring back all the glory and honor dira sa imo. We love you in Jesus' name. Amen.